Minsan may sinasabi na siya, mapapahama ka anak. Pero hindi natin pinapakinggan. Sige pa rin tayo kung ano yung gusto natin. Ang tao talaga napaka-self-centered. Hindi minsan Christ-centered ano po. Palaging pinapakinggan na lang yung sarili. So, paano? At saan natin siya matatagpuan? We can find God in prayer. Sa pananalangin natin. Minsan sa umaga pa lang, ano ba yung natatagpuan natin? Naku, yung iPad ko. Naku, merong sino man nag-text, nag-message sa akin. Hindi na natin nakikita, nakatabi mo si Lord. Amen? Minsan talaga totoo yun. Ang iPad mo katabi. Bakit hindi si Lord yung katabi mo? Natitingnan agad natin yung mga message natin. Samantalang yung message ni Lord sa atin, na araw-araw, ibinibigay niya sa atin, andyan na. Ayaw pa nating yakapin. Number 4, we can find God if we seek Him in spirit and in truth. In truth, not bogus. Not made in China. Kasi maraming made in China, di po ba? God designed our body to move to worship Him. To worship Him. Ginawa niya yung katawan na to para mag-move, mag-lift ng hands. Yung mga labi natin, gagamitin natin sa pagpupuri sa Kanya at hindi sa pag-aalimura sa kapwa. Amen. Nag-pray na ba ako? Hindi ba po? Excited. Amen. Di ba, Le, pagpe-pray ko na lang, pakatapos na. Okay, still. Yes. It's either entertainment or worship. Anong pipiliin natin? Entertainment or worship? Kasi we are, kung tayo ay gumagawa ng ibang bagay, entertainment po ito. Ina-entertain natin si Papa. Ina-entertain natin si ganito. Ganon. Pero, ang hinahanap sa atin ng Diyos ay worship in spirit and in truth. Katotohanan. Authentic, sabi nga, hindi real na pagpupuri. So we cannot mix oil of the Holy Spirit with the watered and sugar-coated religious ways. Hindi natin pwedeng pagsamahin ang Holy Spirit tapos yung isang katawan natin, meron tayong mga ginagawang religious way. Nakikinig tayo sa mga sugar-coated na mga Word of God. Amen? So, hindi pwedeng habang tayo nagpupuri, yun nga yung kalahating katawan natin. Gumaganyan. At yung isa, yung kumbaga, ibig sabihin, kailangan talaga nating magsayaw sa Panginoon. Pero ibig sabihin, yung ating pagpupuri ay kailangan may concentration sa Panginoon. Gusto ba nating bumaba si Lord at sabihin sa atin na mas gusto pang magpuri ang mga bata? Gusto niyo ba yun? Sasabihin ni Lord sa atin, alam niyo, mas gusto pang magpuri ang mga bata. Kasi totoo sa puso nila yung pagpupuri eh. Nakita ko kung paano magpuri yung mga bata. Yung anak ni Mr. Linda, si Shin, talagang nakaganyan pa, nakapikit sila. Totoo sa puso nila. Samantalang yung matatanda, kasama na ako doon. Oo, yung kalahati. Yung kalahating isip, wala. Yung kalahati, nagpupuri. Ikaw nga ang makinig ng istasyon na dalawa. Maiintindihan mo ba? Dalawang istasyon, pakikinggan mo. O kaya manood ka lang sa dalawang TV. Hindi mo maiintindihan, di po ba? So, ganun din po sa spiritual natin. Wala tayong maiintindihan sa hiwaga o mystery ng pagpupuri
kapag tayo ay hindi nag-concentrate ng tunay sa pagpupuri sa Diyos. One thing is sure, take note, kapag ang worship is for the glory of God and not to men, presence move into the sanctuary, into His church. Sa church niya, sa church pa lang niya. Kaya mahal na mahal ni Lord yung mga, and visitors will fall down on His feet. Visitors, yung mga bagong, mga unsaved na, mga bagong dumarating. Kasi mapipil nila yung presence, may Diyos pala. Di po ba? Kaya mahal na mahal ni Lord yung makakasalanan eh. Yung makasalanan. Hindi po yung kasalanan. Mahal na mahal ni Lord ang makakasalanan. Kasi kapag sila ang lumapit sa Diyos at umiyak kay Lord, ramdam na ramdam ng Panginoon yun. Ramdam na ramdam ni Lord kung paano magpuri ang makasalanan at magsisi. Yung talagang nagsisisi, di po ba? So katulad ni David, meron siya, pagbibili siya ng mga prutas at gulay. Kasi hari siya, di po ba? Hindi na pinababayaran kay David yung mga prutas at gulay. Pero ano sabi niya? Hindi. Babayaran ko yan. Kasi i-offer ko kay Lord. Gusto kong maramdaman ng Diyos. Gusto kong maramdaman ng Diyos yung gagawin kong pag-offer sa Kanya. Amen? Yun. Gusto maramdaman ng Diyos yung pagpupuri natin sa Kanya. Kasi uhaw siya eh. Uhaw si Lord. Napakaraming tao sa mundo. Meron pong, imagine po natin na yung mga may isang kaluluwa na napunta ng langit. Tapos dalawa yung pila. Sa isang pila, ba't walang ginagawa yung mga anghel? Tapos sa isang pila, busy-busy yung mga anghel. Busy-busy sila. Kaya pala sila busy-busy. Kasi dala-dala nila yung mga prayer and worship ng mga anak ng Diyos. At dito sa kabila, yung mga Christian na walang ginagawa at hindi nagpupuri sa Diyos. Imagine lang po natin yun. Ganun po tayo pagkadating sa langit. Busy-busy yung mga anghel sa pag-a-uplift ng ating mga prayers and worship. Sabi ni Vance Havnell, God uses broken things. Kailangan po palang mabasag tayo habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. It takes, sabi niya, God uses broken things. It takes broken soil to produce a crop. Broken clouds to give rain. Broken bread to give strength. It is broken alabaster box that gives good perfume. It is Peter weeping bitterly who returned to greater power than ever. Amen. Nakita natin kung paano tumulo yung luha ni Maria sa paanan ng Diyos. Basag na basag siya. Ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi tayo mag-grow kapag walang pumatak na luha. Katulad ng seed, hindi siya mag-grow kapag hindi siya napatakan ng tubig. Kailangan ang luha natin, ang ipapatak natin habang tayo ay nananalangin. And something good is going to happen. Madalas nating ma-experience yan. Yung pag pumapatak na yung luha natin, andyan, answered prayer, magugulat ka na lang, wow, Lord, answered prayer ako. Pero kapag kayong easy lang yung panalangin natin, walang essence. Kung yung mga butterfly nga butterfly lang sila. 2 linggo lang siguro ang buhay nila. Pero sumisip-sip sila ng essence sa bulaklak. Samantalang tao, hindi natin masipsip yung essence ng Lord. Amen? Dapat ganun tayo. Sipsipin natin yung essence ng Panginoon.
ng tao. Man live once, only once. Minsan lang ang buhay ng tao. Life is short and death is sure. Pero mas mahaba ang timetable natin sa lupa kumpara sa mga bulaklak. Kasi yung tulip, yung rose, yung ano ba yan? Yung lumalabas kapag cherry. Ano ba yan? Cherry blossoms. Ayan. Sandaling-sandali lang ang buhay nila. Pero kung makasipsip sila ng bitamina sa ilalim ng lupa, ganun na lang. Sana ganun tayo, no? Kung pwede nga lang sabihin ni Lord sa atin, sana naging bulaklak ka na lang. Pero hindi ganun si Lord sa atin. Dahil tayo ay ginawa niyang kawangis. Di po ba? Meron mga biro na ganun. Sana naging bulaklak ka na lang. Oo, pero hindi ganun si Lord. Dahil tayo ay kawangis niya. Ginawa niya tayo upang maging kawangis niya. Amen. Ito yung mystery of worship po. Number 1, worship leads us to repentance. Makakapagsisi tayo habang tayo ay nagpupuri. Kasi sa awit pa lang, it's like a prayer. Natatouch na tayo. Nakaka-calm na yung ano natin. Yung minsan galit na galit tayo, pero pagka nakarinig tayo ng praise and worship, nakanta. Bakit? Parang mahiwaga siya, nakakapagpababa ng high blood. Amen? Worship